lamang sa ating market, hindi lamang sa association ng ating public market, kundi sa iba't ibang larangan at iba't ibang ahensya sa ating munisipyo. At isa po na isusulong natin ay ang pagiging independent. Ang kakayahan ng mga asosasyon na itaguyod at i-improve ang kanilang sarili, ang kanya-kanyang asosasyon, ang kanya-kanyang organisasyon na hindi na po paasa sa kahit sinong politiko o kahit sinong partido. Kailangan po, tulad, lalong-lalo na ng ating market, ng ating Lasol Market Vendors Association, magkaroon sila at alam nila kung ano ang kakayahan upang sila mismo ay mapaganda ang pasilidad ng ating market. Meron na po tayo ng mga suporta na nangangako pag-uupo natin ay aayusin natin at ibabalik natin ang sigla, ang ganda ng ating public market. Hindi natin dapat kahituin na hanggang dito lang ang ating public market. Dadalawa pa lamang po ang malaking public market sa buong bayan ng Lasol. Napakalaki po ng ating lupain. Para mas madali, laglagan po natin ang ating mga public market. Ilapit pa natin sa tao. At tao rin po ang mas madadalian na makapunta sa ating mga public market. Dapat po ang public market, dapat yan po ay nakapalapit doon sa mga magsasaka, doon sa mga maningisda, yung mula po sa production hanggang sa selling, dito po pumapasok ang malaking gastos. Kung doon po mismo, kung saan naaani ang mga bigas, ay doon mismo nabibenta ang bigas, mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka. Mas malaki rin po ang kikitain ng mga magbibenta. Mas maganda po ang magiging ekonomiya. Kailangan po bigyan natin ng magandang pasilidad at magandang patakaran ang ating mga market. Tulad na nasabi ko, dagdagan pa natin ang ating mga market. Mas maganda po yun sa panahon. Pag kayo po ang mayor, ano ang gagawin mo sa mga job order at casual na mga empleyado sa munisipyo? Ang tinitingnan po natin ay ang performance. Kailangan mo mapag-aralan natin at malaman natin kung ang isang tao sa binigay sa kanyang responsibilidad at trabaho ay nagagampanan niya. Ang tao po, kung hindi po nila nagagampanan ang kanilang tungkulin, ang kanilang responsibilidad, nararapat lamang na kausapin natin at siyempre naman po, bilang tao, bigyan natin ang pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili. Hindi po tayo pwede basta-basta na lamang po magtatanggal o magtatanggap ng bagong mga empleyado ng ating munisipyo. Sa totoo lang po, sila na rin ang nandyan sa munisipyo. Hanggat kaya natin magkaisa, hanggat kaya natin magtulong-tulong, mas mapag-iipin natin ang ating munisipyo, ang ating governance. Kung hindi na po ipagkakain natin sa kanila, kanilang karapatan, ay sila rin po mismo, hindi magtatrabaho ng maayos. Ang ibig ko pong sabihin, 55% lamang po ang pondo, sa pondo ng ating munisipyo ang dapat nagagamit natin sa personal services. Kailangan po malaman natin saan pumupunta ang 55% na ito. Sino talaga ang nakakatanggap ng 55% na ito. At sila, nagagampanan ba nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Sasabihin ko po sa inyo ngayon, kung nagagampanan nila, kung mapapatunayan natin, meron naman tayong mga daily time records, meron din po tayong mga performance ratings. Kung nagagampanan nila ang kanilang mga trabaho, bakit natin sila papalitan? Bigyan pa rin natin ng pagkakataon ang mga tao, hindi lang yung mga nagtatrabaho sa munisipyo, pati po yung ibang mga tao na gustong magtrabaho sa munisipyo, bigyan din natin sila ng pagkakataon. Ang kailangan mo natin sa ating bayan ay ang magsusulong ng kakayahan ng bawat isang tao. Kaya din po, isa sa aking sinasabi, ako po mismo, pag binigyan niyo po ako ng pagkakataon at hindi ko napatunayan ang aking sarili, ako po mismo ay hindi nababalik sa aking pagtatrabaho. Ako po mismo dapat ang magsulong at maging ehemplo ng pagsisilbi sa ating taong bayan. Kailangan ganoon din po, lalo-lalo na ang mga nagtatrabaho sa ating munisipyo. Ano-ano ang mga family values na dapat natin palawakin at paano natin iwasan ang broken family? At isa pa, at paano natin iwasan ang abortion, lalo-lalo na sa kabataan? Ang family values po na aking natutunan, hindi ko natutunan sa libro.
hindi ko natutunan sa aking eskwelahan. Ang family values po na alam ko, natutunan ko sa aking mga magulang mismo. Masabi ko sa inyo, ang unang-unang dapat isulong natin sa ating mga family values ay ang pagbabalyo, ang pagbibigay ng halaga sa buhay. Buhay po ng ating mga kamag-anak, ng ating mga magulang, ng ating mga anak. Ako po mismo ay may anak na ngayon. Dalawa na po ang aking mga anak. Ang nais ko lamang po ipasa sa kanila na family value. Number 1 po, ang pagbibigay ng respeto. Kailangan po kung sino at kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang, subukan natin. Hindi lamang gayahin, kundi hilitan pa natin kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Hindi ko po, alam ko po, hindi po ako makakapagsalita para sa bawat pamilya. Dahil ang bawat pamilya, iba-iba. Ang bawat pamilya ay kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang religion. Ang sinasabi ko lamang po ay ang family values ng aming direktang pamilya. Unang-una po, ang respeto, lalo-lalo na sa nakatatanda. Ang mga nakatatanda po sa aming pamilya, sila po ang unang-una namin kinukonsulta sa kahit ano, hindi lang problema, pati ang pagseselebra, ang mga kasayahan, dapat kinukonsulta natin sa kanila. At ganoon din po, tayo naman, bilang mga nakatatanda, ako po ang panganay na lalaki sa aming magpipinsan sa aming henerasyon. Karapatan ko rin po at tungkulin ko, lalo-lalo na, nabigyan ng gabay ang aking mga pinsan. Ang family values po, dyan po nagsisimula ang totoong edukasyon. Totoong edukasyon sa ating buhay. Hindi lang po nasa libro, hindi lang po nasa eskwelahan. Kaya po dapat isulong natin at bigyan pa natin ng halaga. Kung kinakailangan, idalhin natin ang mga religion, ang mga simbahan, Methodist, Born Again, Catholic, Iglesia ng Cristo, kailangan bigyan natin sila ng mga programa na sila mismo ay may kakayahan na lumapit sa mga pamilya at magbigay ng gabay. Dahil po ang family values, natututunan po natin yan habang tumatanda po tayo. Tungkol naman po sa abortion, ito po, dahil sa ating pananampalataya, ito po ay napakalaking pagkakamali. Ang abortion po ay never at never po dapat maging option o maging pipiliin o maging choice. Hindi po dapat yan ang solusyon. Ang solusyon po sa mga pamilya, sa mga broken family, ang solusyon po ay nagsisimula sa edukasyon, sa values. Maganda po yung tanong. Sinagot na rin po ng tanong ang sarili niyang tanong. Dahil po, hindi po mangyayari ang abortion, hindi mangyayari ang mga broken families kung sa pamilya mismo nagkaroon na po ng magandang edukasyon, magandang values, at nakapagpakita na po ng magandang ehemplo ang mga magulang at ang kanilang mga lolo-lola. Napakalaking kasalanan po sa aming religion ang abortion. Sabi nila, dahil para daw sa family planning. Family planning po. Planning. Dapat maganda tayo magplano, mag-isip bago pumasok sa kahit anumang desisyon. Kailangan po mamuna tayo na makapagplano, magkaroon ng edukasyon, magkaroon ng pananampalataya bago tayo pumasok sa family, na magkaroon tayo ng sariling family. Family planning po, hindi po family planning. Ang sinasabi po, ang values po sa bawat pamilya dapat magsisimula at itaguyod natin galing sa ating mga magulang. Hindi po tayo pwedeng makialam, hindi po tayo pwedeng magdikta sa mga pamilya. Bibigyan po natin ng respeto kung ano ang kanilang pananampalataya. Bigyan natin ng respeto kung ano ang kanilang mga alituntunin sa kanilang mga pamilya. Bilang ama, sana maging ama. Bilang, kung pagbibigyan niyo po, magiging ama ng ating bayan. Sinisigurado ko, ako po ay magiging isang ehemplo ng pagiging ama. Hindi dapat pinapabayaan at hindi dapat minsan tinatalimuran ang lahat ng kanyang mga anak. Salamat. No bilang na ako kandidato para mayor, makaroon kayo, yaon ng Panginoon. May na kami, opisina ng National Citizen, ito public, ito ay barangay poblasyon. Hindi mo
pero sasabihin ko po sa inyo ngayon, hindi lang po opisina ang ibibigay natin sa mga senior citizen sa kada barangay. Pati empleyado po, bibigyan din po natin ng Kung ngayon na, mga apat ang nilato, ikaw na ang mayor. Kung manalo kayo bilang isang mayor, dito sa bayan ng Nassau, ano ba ang gagawin niyo sa municipal? Kayo represent o continue improvement? Una po, nais ko lang naman sagutin ngayon. Ang ating pong munisipyo ay kinukulang pa sa kakayahan. Kailangan natin magdagdag ng mga opisina, kailangan natin magdagdag ng iba't iba pa pong mga departamento upang makapagsilbi sa tao. Kailangan po ang ating munisipyo, ituloy natin ang mga programa na nandiyan na. Kailangan siguraduhin natin na ang mga programa, ang mga infrastruktura ay mabigay at maitaguyod. Siguraduhin natin matapos. At pagka natapos po natin ang mga existing po na mga proyekto, tutulungan pa natin, dadagdagan pa po natin, hindi lang po ang mga proyekto ng ating munisipyo, tulad na nabanggit ko, pati po ang proyekto ng ibang mga non-government organizations, ng mga civic groups, pati po ng mga barangay. Kasi nais ko pong banggitin ito dahil ang local government unit po ay hiwalay na entity at hiwalay ng pagkatao sa barangay. Kailangan po magkaroon ng tulungan at sapat na komunikasyon ang munisipyo at ang barangay upang sa barangay level pa lamang po magkaroon na ng magandang infrastruktura, magandang organisasyon, magandang administrasyon sa barangay level. Kailangan po dagdagan pa natin, palakihin pa natin at magandahin pa natin ang ating munisipyo, lalo po ang mga tao nasa loob. Bilang pulisa ng nagtanong at narinig ko ang magagandang pananaw ng lahat ng nakandidato at nagpapilitasyon. Ipilitin, Mayor of our town. Ngayon po ang sa akin, paano po Mayor? Dahil sa magandang pananaw nila, gusto namin na malaman lahat na ang pananaw ninyo po sa bayan ng Nasol kung sakaling kayo ay mahalaw na mayor dito sa atin. Maraming salamat po. Ang ating pananaw po sa ating bayan ng Nasol, ang tingin ko po sa ngayon, ang ating bayan ng Nasol, ang isa sa pinaka-nabiyayaan na bayan sa buong Pilipinas. Hindi lamang po dahil tayo ay nabiyayaan ng magandang kalikasan, magandang oportunidad, kundi nabiyayaan po tayo ng pinaka-mababait at pinaka-maasahan po ng mga tao sa buong lalawigan. Hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan, sa dami po na nakikipuntahan. Dito po sa bayan ng Nasol, nais pong bumalik at tulad din po ng aking ama, nais pong dito na rin po tumanda at dito na rin po siguro mamatay dahil po sa mga tao dito sa ating bayan ng Nasol. Yan po ang pananaw ko doon, pagtingin ko sa ating bayan. Pero ang nakikita ko po, na kinabukasan ng ating bayan. Sasabihin ko na ngayon, dapat po kasi ito ang ating closing statement. Ang ating pong pananaw, ang ating pangarap sa ating bayan ng Nasol ay ang ating bayan ng Nasol ay maging isang independent, self-supporting na komunidad. Self-supporting po na hindi na po tayo aasa sa suporta ng ibang mga karating bayan. Kaya po natin, nabiyayaan na po tayo tulad na nabanggit ko, nabiyayaan tayo ng mga resources, ng kalikasan na kayang-kaya natin buhayin ang ating mga sarili. Bakit pa tayo hihingi at bakit pa tayo gagastos ng kumukuha sa ibang bayan? Dapat tayo po, katulad ng nasa history natin, dito po sa bayan ng Nasol, dito po nanggagaling ang karamihan ng similya ng bangus. Pati po ang Ikayin, ang Bimalay, dito po bibili. Dito rin po nanggagaling ang pinakamalaking supply ng pinakamagandang asin sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa na i-export po natin ito.
Dito rin po nanggagaling ang isa sa mga pinakamagaganda at kinakailangan ng mga herbs, herbal medicine at culinary herbs na gagamit po at napakamahal po nito sa ibang mga syudad. Kaya-kaya po natin ipakita na ang ating bayan ng Quezon ay self-supporting at independent na bayan. Ang nais ko po ay mabigyan ng kaliwanagan ang ating mga kababayan na hindi tayo dapat umaasa o nagiging dependent sa isang grupo o sa isang tao lamang. Kailangan bilang isang bayan at bilang bawat mamamayan ng ating bayan ng Quezon, kaya natin tumayo sa sarili nating paa para may paglaban natin ang paniniwala natin, ang ating mga prinsipyo, ang ating kultura. Nais ko po ang ating pangarap na ang ating bayan ng Quezon ang maging ehemplo, ang maging model city. Sige na po, yun po ang aking pangarap. Ang aking pangarap po ay maging model city. Ang aking pananaw ay kaya-kaya natin makuha ang matapo ito. Unang-una po, aking sinusulong ay ang pagkakaroon ng unity sa ating bayan ng Quezon. Hindi na po natin kailangan umasa o lumapit pa sa ibang tao. Kaya-kaya natin dito sa ating bayan ng Quezon. Tayo mismo. Kaya natin ibalik ang kultura, ang puso natin na meron tayong tinatawag natin bayanihan. Tayo mismo, kaya natin suportahan ang ating kapitbahay. Tayo mismo, kaya natin pagandahin ang buhay ng ating mga kamag-anak. Tayo mismo, kaya natin itaguyod ang ating bayan ng Quezon. Basta lamang po, magkaisa tayo, magtulong-tulong tayo, at tanggalin na natin ang anumang pader, ang anumang bigwangan sa ating mga kababayan. Magdarating po panahon, magkakaisa po tayo, at sama-sama po tayo.